Muli po mga kapatid, isang magandang umaga. Martes na umaga, nakaloob ng Panginoon Diyos sa atin. Tayo po muli ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Sa pamamagitan ng ating online morning devotion, ang ating ground food for the soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Sa inyo pong mga nakikinig at nanonood, mga kaibigan, ang ating pong pamagat ng pagbubulay-bulayan natin ngayon, ito po ay yung part 2 ng pagsambang karapat-dapat sa Diyos. At muli ang ating pong babasahing talata ay naroon sa Roma 12:1 hanggang 2. Nais natin muling basahin ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kadugod-dugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita.
Yung Monday morning po, yung dalawang bigay pansin natin sa pagsambang karapat-dapat sa ating Panginoon Diyos, yung magkakatagpo na sasamba sa Panginoon, ang mga magkakapatid, at yung paalaala na yung kanindigan at kaluwalhatian ng Panginoon ay lagi nating ibabalik sa Kanya sa ating mabiyayang pagsamba sa Panginoon. Ngayon naman po ang ating bibigyan ng pansin sa pagbubulay-bulay natin dito sa part 2. Una ay yung pagkilala sa ating Panginoong Hesus bilang Mesiyas, at pangalawa, pagsunod sa katuruan ng ating Panginoon. Yan po ay mga mabibiyayang paglilingkod upang mabigyan natin ng karapat-dapat na pagsamba ang ating Panginoon. Sa Old Testament po, si Moises ay kumakatawan sa kautusan sa Lumang Tipan. Hinulaan niya ang pagdating ng dakilang propetang si Elias. Naman, ang kumakatawan sa mga propetang humula sa pagdating ng Mesiyas. Kinumpirma ng dalawang propeta yung tinatawag na Messianic mission ng ating Panginoong Hesus. Siya ang katuparan ng ipinangakong Mesiyas. Hindi siya isang konsepto lamang o isang cause. Siya ang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Siya ang tunay na Diyos. Wika po sa 1:17, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang batayan ng ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Siya ay nagkatawang tao upang maunawaan ang kalagayan ng tao. Siya ay pinangakong Mesiyas na magliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Siya ay higit sa lahat, kaya siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Wika nga po sa 1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi niya, "Tingnan niyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Ganyan din po ang sinabi sa Philippians 2:9-11. Dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang ating Panginoong Hesus ang bugtong na anak ng Panginoon Diyos. Ang deklarasyon, ito ay unang ginawa ng Ama nang magpabautismo ang Panginoong Hesus kay Juan Bautista. Lubos siyang kinulugdan ng Ama sapagkat siya ang Ama ay iisa. Sa pagsasalita ng Ama, sinabi niya kung ano ang pinakamataas na kapahayagan ng pagsamba kay Hesus. Ito ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. Ang wika nga po, pakinggan niyo siya, wika ng Ama. Ganun din po sa Old Testament ay nagpahayag ang 1 Samuel 15:22. Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at pakikinig ay higit na hain taba ng tupa." Wika nga po, obedience is better than sacrifice. Mangyari po kasi inutusan ng Panginoon Diyos si Haring Saul na patayin ang isang bayan na kanyang pinapuksa at walang ititira. Ngunit nagtira ng ilang mga magagandang bagay at maging mga tao na ginawang alila ni Haring Saul at inihandog niya sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mas mainam ang pagsunod kaysa sa handog. Higit na matimbang sa ating Panginoon ang ating pagsunod sa kanyang katuruan kaysa tayo'y maging obsessed sa mga rituals and traditions. Ang wika nga po sa Hebreo 13:15, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan.
Ang sakripisyo ng pagpupuri ay walang iba kundi ang pagpapahayag ng ating mga labing ang Panginoong Hesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang sakripisyo ng paglilingkod ay walang iba kundi ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at paglilingkod sa kapwa ay dapat laging magkasama. Ito ang uri ng pagpupuring katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Wika nga po sa Hebreo 13:16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa ating Panginoon sa umagang ito, sa kanyang patuloy na pinaalaala sa atin upang laging maging karapat-dapat ang ating mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Lagi nating kilalanin ang ating Panginoong Hesus na tunay na Panginoon at tagapagligtas, at sumunod tayo sa kanyang mga iniutos sa atin. Yan po ay mga kapahayagan na tayo ay sumasamba sa Panginoon Diyos, at ito ay nagiging karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po ay patuloy na sumamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. At ng Panginoon Diyos ay malulugod sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita na pinagkaloob sa amin. At patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan, at maging sa aming mga panalangin, ikaw ay aming sinasamba sa pamamagitan ng aming pagpapahayag ng mga kahilingan. Muli ko pong dinadalangin, Panginoon, ang aking mga kapatid, mga kaibigan, mga mag-anak at ibang mga churchmates. Iyo po, Panginoon Diyos, na ipagkaloob ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa, sa kanilang mga paghahanap buhay, sa kanilang mga anak na nagsisipag-aral, sa mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman. Iyo pong mayamang pagkalinga, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa sa atin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming sama-samang paglilingkod sa iyo, sa pakikinig ng iyong mga salita, at lagi namin itong maisabuhay para po sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. At muli, salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today, humayo at maglingkod. Thank you.